Hi, hello. Sir Melvin. I'm Melvin. Taga, tatalong ba? Ayun, oh. Gusto po. Melvin. Gusto po. Okay. So, ito yung water station, no? Dito sa yes. Chongqing. Kita ko may mga nag-iigib na di ba? Ang tawag sa atin, igib di ba? Igib. Kukuha ka ng tubig. Oh. Malabo. Si Melvin ang kauna-unahang Filipino inventor ng water purifier sa floating villages sa buong Cambodia. 5 taon na siyang naninirahan sa Phnom Penh mula nang makomisyon siya ng Ratcha. Iniikot niya ang buong Cambodia dahil sa sinetap na purifying stations. How is it important in sa floating village? Malaking bagay din ito sa kanila dahil nakikita mo yung tubig dito, medyo malabo. Hindi lang malabo, ang dumi. Yung mga lumulutang. Mga floating... Hindi maiwasan kasi yung CR nila, nasa tabi ng bahay lang nila, diretso sa ilog. Rekta eh. No, direkta. So, wala nang... Pakadumi, no? Taong 2007, nang ma-develop ni Melvin ang sistema ng paglilinis ng maruming tubig upang ligtas itong mainom. Ito ang tinatawag kong oxidation tank. Bali yung tubig doon sa ilog, dinadaan dito. Doon, clear yung tubig. So, ito So naman... yung tubig dyan, madumi pa, di ba? Madumi, tapos mayroon akong nilalagay yung mga coagulants para maging malinaw. Yung tubig mula doon, papasok sa ilalim, tapos paakyat. So yung dumi natitira dito, naiiwan. Sa baba. So makita nyo itong, buksan natin itong... Sobrang dumi niya. Oh. Parang ano na dito, Parang, parang inidoro. makita mo yung... Okay. Siguro doon yung outlet, nakikita natin. Kita Dito yung lalabas? tubig. Dito lalabas? Oo, Dito? ito. Ayan, oh. Ayan, oh. Nagpo-flow yung tubig. Ayun. Baka nagbakwas siya, kaya medyo malinis. Oo. Napakalayo ng kulay doon sa pinanggalingan, ano? Okay. Ang mga inilagay na materyales ni Melvin sa loob ng tangke upang masala ang mga dumi at mikrobyo ang siyang pinagkaiba nito sa ibang purifying system. Ayun. Yan yung dumi. Yan ang dumi na Oo. tatanggal. Naiiwan sa ilalim ng filter. Sir Melvin, bago na-install o na-set up itong filtration plant na ito, filtration system, marami nakakasakit dito, malamang. Oo, marami. Waterborne diseases. Kasi ang kuhan dito, parang more than 60% yung nagkakaroon ng diarrhea ng mga bata Diarrhea. dito. So after the installation of the system, Nag-improve na. bumaba na mga 30 plus na lang yung nagkakaroon experience ng diarrhea. Mula Kasi sa 60%. from 60%, Naging 30% naging 30%. Ibig sabihin, diarrhea kasi major causes dyan sa tubig. Dumi, So, madumi sa yung dumi ng tubig. So ginagamit ito pang inom, pang luto. Oo, yung karamihan dito pang inom lang kasi Pang-inom, nangihinayang sila sa tubig. Oo. Medyo valuable sa kanila yung malinis na tubig. So yung pagluluto nila, direkta pa rin sa... So dati, ang ginagawa nila, mula dito, kukuha sila ng pang-inom. Iigib lang diretso, tapos iinumin. Eh, madami tayong tubig na malabo sa atin. Pilipinas. Wala pang nagka-interest sa technology na ito Hindi doon. ka pinansin, dinedma ka doon, no? Siguro, kala nila hindi epektibo, pero dito nasubukan na. 3 taon na sinusubukan. No? Or more than 4 years, More 5 than 4 years na ako dito. May isang station ako doon sa ibang province, yung kinauna-una akong... Kita ko sa... Inilapit daw niya sa pamahalaan sa Pilipinas ang na-develop niyang teknolohiya. Ngunit tinanggihan ito dahil may iba daw na mas prioridad. Kaya sa kasalukuyan, ang Cambodia ang nakikinabang sa kanyang water purifier. What did he say? Okay, he said his name is Habda, and before people here use the water here to drink. The dirty water? Yeah, the water to drink. And until now, he get this water, and he thinks that it is cleaner than the previous water, and it is healthier. So it helps. And his family doesn't get sick now? Yeah, Huh? yeah. ហើយគ្រួសារពូមានបញ្ហាទេពេលដែលនាំគ្នាប្រសាទទឹកថ្មីហ្នឹង អត់មានបញ្ហា កាន់តែល្អមែនទេពូ កាន់តែល្អ Yeah, his family is getting better using this water. Yeah.
What is his reaction that it took a Filipino to develop this system? So people here are very thankful and they are all happy.